Magsimula tayo sa kwento ng dalawang matalik na magkaibigan. Sina Dave at Carl, na pinamagatang mensahe. Tol, uy Carl, kamusta Dave? May babalita ako sa'yo, siguradong matutuwa ka. Ayos naman ako, tol. Ano ba yung babalita mo? Parang nagmamadali ka. Tatanda mo ba yung araw na in-invite kita sa church namin? Kailan nga yun? Yung sinabi mong hindi ka pwede kasi may mahalaga kang aasikasuhin. Oo. Naaalala ko. Bakit? Anong meron? Dave, alam mo naman na kapatid na ang turing ko sa'yo. Before everything, gusto ko lang itong ibigay sa'yo. Ingatan mo to, Dave. Makakatulong to sa'yo. What? Bible mo to, di ba? Carl, you know that I'm not the kind of person. Alam mo namang wala akong kahilig-hilig sa pagbabasa. Dave, sobra akong nagpapasalamat sa Diyos dahil naging kaibigan kita. Mahal na mahal na mahal na mahal ka ni Jesus, Dave. Kalimutan mo na yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Palayain mo na yung sarili mo. Pero Carl, Dave, wala nang oras. Wala nang panahon. Wala nang ibang pwede magpakilala sa'yo kay Jesus kundi ako lang. sorry Carl. Pasensya ka na pero hindi pa talaga ako handa. Pag dumating na yung oras na tatawagin mo na siya, wag na wag mo itong kakalimutan. Buksan mo lang ang puso mo para kay Jesus at sasagot na siya sa pagkakatawag. Isang gabi, sa malalim na pagkakahimbing ni Dave, konti-konti niyang nararamdaman na may parang kakaibang nangyayari sa kanya. Yun na nga, napansin niyang humihiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang sariling katawan. Hanggang sa ganito na nga ang nangyari. Wow! Ang ganda! Ang payapa sa pakiramdam! Nakaka-relax! Ano lugar to? Nasaan ako? Ang daming anghel! Lahat sila umaawit! Ang sarap pakinggan habang nakapikit! Ayun na nga, hindi alam ni Dave na sa mga oras na yon ay nasa langit siya. At may biglang humila sa kanya. Nasaan naman ako ngayon? Sobrang init! Whew! Ano to? Bakit sila may mga sungay? Bakit may dagat-dagatang apoy? Si Mama yun ah! Ang ginagawa niya dito? Ma! Ikaw ba yan, Ma? Ma! Si Papa? Pa! Pa! Andito ako! Si Kuya! Kuya! Kuya Neil! Bakit di nila ako naririnig? Ano bang nangyayari? Hindi alam ni Dave na sa mga oras na yon ay nasa impyerno na siya. Matatandaan natin na sinabi niya kay Carl na hindi pa siya handang tanggapin si Jesus. Dahil sinisisi pa rin ni Dave ang Diyos sa pagkawala ng kanyang mga magulang at kapatid sa mga oras na iyon. At sa di inaasahang pagkakataon, ay nakita niya ang kanyang pamilya na nahihirapan at nagdurusa dun sa dagat-dagatang apoy. At pinakita nga kay Dave ang mga pangyayari sa impyerno at langit. Hanggang sa Panaginip lang pala. Napakasamang panaginip. sa pagising ni Dave ay takot na takot siya at balisa. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Hanggang sa bigla niyang hinanap ang matalik niyang kaibigang si Carl. Pero bakit nandun sila, Mama? Ano ba talaga nangyayari? Si Carl! Oo, si Carl! Alam kong alam niya to. Kailangan ko siyang puntahan at makausap. Tao po? Tao po? Carl? Carl! Oh, Dave, anak, napadalaw ka. Tita, I need to talk to Carl. Andyan po ba siya? Dave, are you out of your mind? Patay na si Carl. 1 linggo na ang nakalipas. Tita, sorry, pero hindi ko alam. Meron siyang cancer. At tinago niya yon ng matagal na panahon para di tayo mag-alala lahat. Kaya po pala nung huli namin pag-uusap parang nagpapaalam na siya. Dahil sa ayaw mag-alala ni Carl, ang kanyang kaibigang si Dave, inilihim niya ang totoong kalagayan niya. Sa sobrang pagmamahal ni Carl sa kaibigan, pilit niya pa rin pinakilala si Jesus hanggang sa bago siya lumisan. Tuluyan pa rin balisa at aligaga si Dave. Sumama ka. Nandito
Andito ang pamilya mo, Dave. Dave. Halika, sumama ka. Masaya dito sa impyerno, andito ang pamilya mo, hinihintay ka na nila. Yan ang mga salitang naririnig ni Dave sa mga oras na iyon. Tila may tumatawag sa kanya. Ayokong sumama! Tigilan niyo na ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Ngunit parang wala nakakarinig kay Dave. Hanggang sa maalala niya yung huling sinabi sa kanya ng kaibigang si Carl. Pag dumating na yung oras na tatawagin mo na siya, huwag mo itong kakalimutan. Isa mo lang ang puso mo para kay Jesus at sasagot na siya sa pagkakatawag. Nang biglang naalala ni Dave ang sinabi sa kanya ni Carl, bigla itong kumikit at lumuhod at sabay sabing, Panginoong Isus! Tulungan mo po ako! Kailangan kita! Panginoon! Anak, huwag kang matakot. Ililigtas kita. hanggang sa may narinig si Dave na kakaibang tinig na nakapagpayapa ng puso't isipan niya. Nang may biglang yumakap sa kanya at bumulong, Ako ito, si Jesus. Huwag kang matakot, anak. Hindi kita pababayaan. tinanggap ni Dave si Jesus ng buong puso, para mailigtas siya sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. At ito ang kwento ni Dave at ang mensahe na iniwan sa kanya. Mga kapatid, habang may pagkakataon at panahon ka pa, huwag ka nang magdalawang isip na lumapit sa kanya. Baka isang araw, sa pagkakatawag mo sa Panginoon, hindi ka niya maririnig